Next, ito yung inaabangan na may mga existing loan na ano po. So, this salary loan renewal terms and conditions. So, marami na pong nagtatanong kung kailan sila pwedeng mag-renew ng salary loan. At ito po ang mga kailangang tandaan. So, pwede pong mag-renew ng loan kapag una, lumipas na ang 6 na buwan mula sa approval ng date or approval date ng existing loan. The next would be, hindi po ito past due. And last, ito yung huling chine-check natin na ang huling 3 monthly amortizations ay bayad on time bago ka mag-renew. Kapag qualified ka sa renewal, ibabawas of course yung remaining balance ng existing loan sa bagong loan mo. Tapos yung matitirang halaga naman ang ma-release. No, we just have to take note guys na doon po sa checking natin ng existing balance, if a member has 2 existing or active loans po, we'll check, let's say for example po no, si member merong salary and active calamity loan. So both accounts po are being checked if it's updated. Okay? Pero ito po yung tatandaan nyo, and of course alam ko maraming nagulat mo lang na-implement ito at natuwa na hindi na guys, binabawas ang calamity loan sa ating salary loan renewal. But we have to be aware again na dalawa pa rin ang ating existing loans po. So ayan na, please take note of that. Okay, so ito yung illustration. So sa sample po na ito for the no past due balance po, makita po natin na walang amount or balance ang position ng past due. Ito po yan sa no past due balance po. Ito po ang tinitignan natin kung ang isang account ay may past due amount. So sa isang sample naman po, with past due balance, makikita po natin na mayroong laman ang past due portion. So makikita po dito na mayroong past due principal. Kahit po na walang laman ang past due interest and the penalty, of course, tinitreat pa rin natin na past due po ito. Okay? So next. So if daw po si member ay nag-apply ngayong June 2025, i-check ng system ang payments niya for February, March, and April. Okay, so bakit February, March, April? 'Di ba? Kasi February, ang deadline niya is March 31. March deadline would be on April 30 and April po ang deadline nito is May 31. So dapat again updated or wala pong distribution of penalty sa 3 buwan po na iyon. So sa ating sample po, kahit na walang payment sa April, which is the applicable month is March, ay okay lang. Kasi since meron namang advance payment si member na na-cover ang schedule ng amortization niya. So, sa sample naman po natin, dito sa kabilang or sa second picture po, yung mas maliit na picture, may distribution of penalty ang account ni member since si member ay hindi nakapagbayad on time for the amortization po, which is due in April. Kahit dinoble niya ang bayad niya ng May, nakita nyo po, nag-incur pa rin siya ng penalty. Ayan, so jump na tayo guys for the sample scenarios. Una, ang sample na ito ay para sa salary loan renewal ng member na kasalukuyang nagbayad pa ng kasalukuyang nagbabayad pa ng kanyang loan or currently amortizing. So ibig sabihin ang loan ay hindi pa po tapos at hindi pa po nag-expire ang loan term. So balikan po natin ano po yung basic requirements ayon sa guideline. So maaaring makapag-renew si member kapag una, ito po yung basic, yung pinaka-basic na we always check ko po kapag nagre-renew po tayo ng loan, is kung lumagpas na ba ang 6 na buwan mula nang siya ay nag-file ng loan. So, for this example po, ayan, makikita nyo po, walang past due balance ang kanyang short-term loans at ang huling 3 amortizations po bago ang renewal ay nabayaran on or before its corresponding due date. So, sa sample na to, si Juan de la Cruz daw po, meron ba tayong Juan de la Cruz po dito sa viewers natin, ay nag-loan daw noong January 15, 2025. Plano niyang mag-renew ng loan sa July 16. Okay, so bibilangin natin, nag-loan siya ng January 15. So count tayo ng 6 months. So February, March, April, May, June, July. Ika 6 months. So July 16 po ang kanyang official renewal date. And si member, as you can see sa status natin, the loan application, will be filed or has been filed July 16, 2025. So, ibig sabihin po nito, pasado si Juan sa unang requirement dahil papatak sa ika-6 na buwan o pagkatapos ng 6 na buwan ng July 15 or ng January 15 ang application niya, which is July 16. So, dagdag pa rito dahil ang kanyang account ay walang past due balance at nabayaran niya ang kanyang huling 3 amortization bago ang application date,
at lahat ay on time. So check na check yan guys. Dahil dito, C1 ay qualified for renewal this July 16, 2025. Alright? Okay, for the rejection naman po, the next scenario po, para naman sa sample na ito, ayan, si Juan de la Cruz, ang daming loan ni Juan de la Cruz, ay balak mag-apply ng loan po or mag-renew ng loan this July 15, 2025 kung saan ang kanyang original loan date ay January 15, 2025. So sa unang requirement ay palamang po ay hindi na siya pasado kasi diba kung bibilangin natin January, February, unang month is February, March, April, May, June, July 16 dapat. Eh, ang application niya or renewal application niya is made July 15. So, medyo na-excite lang ng konti si member kasi dapat kinabukasan pa siya pagpa-file. So, for that case, hindi na po agad qualified si member. So, base rin sa kanyang statement of account or SOA, may nakasaad or meron ding nakalagay dyan na past due balance. Kapag si member ay may past due, gaya ng mga nabanggit natin ito kanina, ito ay automatikong disqualified sa loan renewal ayon sa umiiral na guidelines. So, kung susuriin po pa ang kanyang mga naging bayad sa huling 3 buwan bago ang July 15, makikita na hindi siya nakabayad on time para sa buwan ng April. Ito ay naging sanhi ng pagkakaroon niya ng past due. So sa scenario po na ito, kung balak ni Juan na mag-renew ng loan, ang pinakamaagang petsa na maaari siyang mag-apply would be on September 1, 2025. Basta't siguraduhin niya na on time ang kanyang pagbabayad sa buwan ng July at August po. So makikita rin sa record na ang hindi nabayarang amortization para sa April ay sabay na binayaran noong May. Subalit, hindi ito tinuturing na updated payment para sa Mayo dahil ang halagang ibinayad ay ginamit lamang upang takpan ang April payment kasama ang penalty. Okay po. Okay, so for the salary loan renewal, kung ang member daw po, yan, so for item 2, kung ang member daw po ay fully paid na ang loan, pwede na siyang mag-renew agad-agad basta't on time ang bayad ng last 3 amortizations niya. So meaning walang delay kahit isa. Kapag pasok ka sa kondisyon na ito, hindi ka na kailangang maghintay pa ng ating renewal date. So, paano kung may isang late payment naman daw sa last 3 months bago mag-renew? Halimbawa, nag-full payment si member ng July 2025 at na-delay ang ilang araw ng pagbabayad noong May 2025. Kahit isang late payment lang po, di ba po, 3 months lagi ang chine-check natin, hindi ka agad pwedeng mag-renew. Kailangan maghintay ka ng 3 buwan mula sa petsa ng full payment para maging eligible ka for renewal starting October 26, 2025. Okay, so item 3. So for the minimum proceeds requirement, hindi po automatic ang approval kahit qualified ka sa time and payment history. Titignan din po kasi natin dino, no? We have to bear in mind ang kung magkano or matitirang proceeds sa bagong loan. So for most members, minimum ay 2,000 proceeds po ang required. Yan, sa mga regular members natin. Again, kung kahit na sabihing na-satisfy natin yung mga previous requirements, eligibility requirements, binawas yung previous loans natin, pero mas mababa sa 2,000 yung ating proceeds, then hindi po yan ipaprocess or i-accept or i-approve po ni SSS para masabi natin tayo ay eligible. So for the kasambahay naman po or household employees, minimum of 100 pesos po. Kung hindi ito umabot sa minimum, of course, hindi pwedeng i-process ang loan renewal. So, for the retroactive application po, yan, that's for item 4. So, lahat ng renewal rules na ito ay hindi lang po para sa bagong loan. Applicable rin ito sa mga naunang loans bago pa po lumabas itong Circular 2025-004. Covered ang lahat ng active loans kahit na matagal nang nag-avail basta't mag-renew sa ilalim ng bagong guidelines. Alright, again, meron tayong scenario daw, qualified daw. So, bakit kaya qualified? Si Juan de la Cruz. So, nakakatatlong loan na si Juan de la Cruz. So, si Juan de la Cruz ay may loan noong December 5, 2025. Ay nag-full payment daw ng kanyang loan noong June 30. Yan, makikita nyo, June 30, 2025. So, ngayong July 1, balak niyang mag-renew ng kanyang salary loan. So, pasok na po siya, ano po, kung, di ba, kung babalikan nyo yung basic requirements natin, pasok na siya sa unang requirement dahil ang minimum 6 months niya ay nasatisfy niya na. So, mula December 5, 2024, lumagpas na siya ng 6 months pagsapit ng July 1. So, dahil fully paid na ang kanyang loan, automatic na wala na siyang past due balance kasi nga fully paid na. So, kaya't ang susunod na titignan na natin or titignan na po ng system ay kung on time ba
ang kanyang last 3 months contribution. Okay, so dahil ang kanyang full payment date ay ginawa noong June 30, 2025, pasok siya sa after 6 months na loan renewal po. Susuriin naman ng system ang kanyang March, April, and May amortizations ay nabayaran on or before the due date. So sa kaso ni Juan, nabayaran niya ang mga ito ng maayos at sa tamang schedule. So kaya naman pagkatapos niyang mag-full pay last June 30, 2025, maaari na siyang mag-loan kinabukasan agad. So pwedeng-pwede na siyang mag-loan ng July 1, 2025. Hey, for the next scenario naman po, yan. So bakit kaya rejected ang application si Juan de la Cruz? So para naman sa senaryong ito, si Juan de la Cruz daw po ay nag-fully pay ng kanyang loan last June 30, 2025 at balak niyang mag-renew nitong July 1, 2025. So bagamat lumagpas na siya sa minimum, 'di ba po, minimum requirement natin na 6 months period mula noong siya ay nag-loan, hindi pa rin siya kwalipikado sa ating renewal. Ito ay dahil sa patakaran na susuriin ang huling 3 buwan ng pagbabayad, which is March, April, and May bago ang full payment. So at hindi ito pumasa sa required on-time payments. So mapapansin nyo dyan, March was paid on time, April paid late, so may penalty po yan. And then yung May was paid on time. So hindi niya na-satisfy yung 3 months. So here, yung May 2025 na paid on time, which is actually yung full payment date niya, last June 30, bibilangan natin yan ng 3 months, ano po, for renewal. So June 30, July, August, September 30, so the following day, which is October 1, yun po ang kanyang magiging eligibility date. Okay?